Ang planong paglipat ng retiradong Roxjang Bogo, SS-061, ang unang submarine ng South Korea, sa Philippine Navy ay kasalukuyang tinitingnan bilang isang mahalagang hakbang upang mapabilis ang pagbuo ng submarine force ng bansa. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang submarine na ito ay gagamitin bilang pangunahing sasakyang pang-ensayo para sa mga Pilipinong submariner habang hinihintay ang pagdating ng mga bagong submarine. Layunin nitong magbigay ng minimum credible deterrence at tulungan ang Philippine Navy na masanay sa undersea operations. Ang donasyon o murang paglilipat ng submarine na ito ay bahagi ng alok ng South Korea, Hanwha Ocean, para makuha ang kontrata sa pagbenta ng dalawang bagong KSS-3PN submarines sa Pilipinas. Mayroong nilagdang Memorandum of Understanding, MOU, sa pagitan ng Pilipinas at South Korea tungkol sa procurement ng mga defense articles na posibleng kabibilangan ng transfer na ito. Ang Roxjang Bogo ay nakatakdang i-decommission, itigil ang serbisyo, sa South Korean Navy sa pagtatapos ng 2025 o simula ng 2026. Matapos piliin ng Poland ang Sweden para sa kanilang submarine project, ang Pilipinas na ang itinuturing na pangunahing kandidato para sa transfer ng Roxjang Bogo. Pinili ng Poland ang Sweden sa AB para sa kanilang Orca submarine program na nagkakahalaga ng mahigit 2.3 billion euro dahil sa mahusay na operasyon sa Baltic Sea, mas mabilis na delivery, at teknolohiyang angkop sa kanilang depensa laban sa mga banta. Tinalo ng Sweden ang ibang mga bansa gaya ng South Korea, na nag-alok din sa Pilipinas. Ang Roxjang Bogo, SS-061, ay ang kauna-unahang Type 209 1200s diesel-electric attack submarine ng South Korea, na kinomisyon noong 1995. Ito ay may haba na mahigit 55 metro, kayang bumilis ng 21 knots, 39 km per hour, sa ilalim ng tubig, at armado ng mga torpedo at submarine-launched na missile para sa anti-submarine at anti-surface warfare. Gumagamit ng 4 na MTU diesel engines at isang Siemens electric motor at kayang manatili sa ilalim ng dagat sa loob ng 50 araw nang hindi lumulutang. Higit kumulang 1,180 tonelada kapag nasa ibabaw ng dagat, surfaced, at 1,285 tonelada kapag nakalubog, submerged. Kayang maglaman ng 31 hanggang 33 tauhan, dahil sa liit ng espasyo, gumagamit sila ng hot bunkang system kung saan nagsasalo ang mga tripulante sa limitadong kama. Bagamat nasa 30 taon na ang serbisyo nito, maaari pa itong dumaan sa refurbishment o pag-aayos upang maging handa para sa Philippine Navy. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa Timog Silangang Asya na wala pang sariling aktibong submarine sa kanilang hukbong pandagat, Philippine Navy. Habang ang mga karatig bansa tulad ng Vietnam, Malaysia, Indonesia, at Singapore ay mayroon ng mga submarine fleet, ang Pilipinas ay nakadepende pa lamang sa mga surface vessel, mga barkong nasa ibabaw ng tubig, para sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng archipelagic waters nito. Ang Philippine Navy ay kasalukuyang kulang sa underwater capability o mga submarine na mahalaga para sa modernong pagtatanggol sa dagat. Ang pagkuha ng mga submarine ay isa sa mga pangunahing layunin ng Armed Forces of the Philippines, AFP, Modernization Program, bagamat matagal ng plano,
Patuloy ang mga pag-aaral at negosasyon para makabili ng hindi bababa sa 2 submarine. Nakikipag-ugnayan ang gobyerno ng Pilipinas sa iba't ibang bansa tulad ng France, South Korea, at Spain para sa posibleng pagbili ng mga submarine. Ang pagkakaroon ng submarine ay itinuturing na dream o pangarap para sa pagtatanggol sa kapuluan ng Pilipinas laban sa mga agresibong aksyon sa West Philippine Sea. Dahil wala pang sariling submarine, nagpapatrolya ang Philippine Navy gamit ang mga frigate, corvette, at mga barko ng Philippine Coast Guard, PCG, upang bantayan ang teritoryo at EEZ, Exclusive Economic Zone. Sa kabuuan, bagamat napag-iiwanan na ang Pilipinas sa aspetong ito, lalo na't ngayon kaliwat kanan ang korupsyon gaya ng flood control scandal, 18 Marines scandal, pera sa milita na tinatayang aabot sa 805 billion pesos, seryoso naman ang gobyerno ng Pilipinas na mapabilis ang pagkuha ng mga submarine upang palakasin ang seguridad sa karagatan. Tinatayang nasa 80 na bilyong piso hanggang 110 na bilyong piso ang inilang pondo para sa proyektong ito. Dahil hindi mapapantayan ng Pilipinas ang laki ng surface fleet ng mga malalaking bansa, tulad ng China, ang submarine ay nagsisilbing silent deterrent na mahirap makita at matuntan. Napakahirap depensahan ang mahigit 7,000 isla ng bansa kung walang kakayahang gumalaw sa ilalim ng dagat. Layunin nitong limitahan ang kakayahan ng mga dayuhang barko na pumasok o gumalaw sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas.